Ngayong linggo sa Mabuting Balita, makikita natin ang dalawang alagad papunta sa Emmaus. Malungkot, bigo at tila nawalan ng pag-asa. Ang inaasahan nilang si Jesus ang magliligtas ay tila nauwi sa krus. Habang sila'y naglalakad, lumapit si Jesus at sumabay sa kanila. Ngunit hindi nila siya nakilala. Nagpapakita ito na minsan sa gitna ng ating kalungkutan at pagkalito, hindi natin nakikita na kasama na pala natin ang Panginoon. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Jesus sa kanila ang kasulatan. Unti-unting nagbago ang kanilang puso. Hindi pa nila siya nakikilala. Ngunit naramdaman nila na may kakaiba. Nang siya'y mawala sa kanilang paningin, sinabi nila, kaya pala ganon ang pakiramdam natin habang kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Ibig sabihin, bago pa nila siya makilala sa kanilang mga mata, nakilala nila siya sa kanilang puso. At nang sila'y nasa hapag na, hinati-hati ni Jesus ang tinapay at doon nabuksan ang kanilang mga mata. Ito ay sa malinaw na paalala sa banal na Eucharistia na sa bawat misa, sa bawat komunyon, naroroon si Kristo, buhay at tunay. Pagkatapos nito, kahit pagod sila at gabi na, sila ay bumalik sa Jerusalem upang ibalita ang kanilang karanasan. Mula sa pagiging malungkot, sila ay naging mga saksi. Ito ang tunay na bunga ng pakikipagtagpo kay Kristo. Nagbabago ang direksyon ng buhay at nagiging saksi. Mga kapatid, ngayong linggo sa Mabuting Balita, tayo ay inaanyayahan na kilalanin si Jesus sa ating paglalakbay, lalo na sa gitna ng ating lungkot at pagkalito. Makinig sa kanyang salita sapagkat dito nag-aalab ang ating mga puso at makipagtagpo sa kanya sa banal na Eucharistia, kung saan siya ay tunay na nakikilala sapagkat ang muling nabuhay na Kristo ay hindi malayo. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating buhay. At gaya ng sinabi niya, tandaan ninyo, ako ay kasama ninyo lagi hanggang sa katapusan ng mundo.